inamin mo talaga Ay, in public. Oo naman. Yung sa akin naman, it was really... Kumbaga, nung nakita ko lang siya. By that time, parang 30 years na sila mag-ama. Pero basta yung sa akin, nung napanood ko siya, parang sabi ko, pamilyar yung kilay sa akin. Tapos sabi ko, pamilyar yung pangano. Sabi ko, kaya pala. Nanay niya si Lot and Friends. The Pod Network Entertainment. Kumusta kayo? And welcome to Best 10 Bets. Ako po, si Butch Francisco. At kasama ko, si Leo Katigbak na ngunguya kasi hindi ko alam na nag-umpisa na kami. Okay. dapat seryosohin mo ang ating episode dahil ang ating topic ngayon ay ang pinakamahusay, 10 pinakamahusay na soap opera teleserye all time. Oh. At number 10, Flor de Luna. Kahit nasabihin pang cardboard o plywood ang bahay ni Flor de Luna, naitawid niya yung soap, di ba? Ano ba ang plot niya? Okay, yung ang militar na si Leo Alicante, hindi Leo Katigbak, na ginagampanan ni Dindo Fernando. Dindo Fernando, biyudo siya, nag-asawa ng biyuda na si Jo. Na si Loris Guillen, isang batikang direktor para sa Channel 7. Okay. At nasa Unbreak My Heart, teleserye na unang naging co-production ng ABS at ng GMA. Ang anak ni Leo Alicante ay si Janice de Belen na si Flor de Luna at saka si Rene Boy na si Bistek, si Herbert Bautista. Tapos bago pa siya naging mayor, bago pa siya naging head ng kabataang barangay. Ang anak naman ni Loris Guillen ay si Marites Ardieta. Tapos ang nanay nila si Carmen Enriquez na si Doña Agueda. Señora Agueda. Doña Agueda. Señora Agueda. Doña. Okay. So, ang ano niya, actually na totoo, ang background lang nun, ang dapat talagang Flor de Luna was Ana Lisa, yung naging Ana Lisa star na si Julie Vega. Kaya lang, hindi pumwede. Si Janice de Belen was supposed to play the kontrabida na si Wilma. Okay. So, nung nawala si Julie Vega, inangat nila si Janice de Belen. Tapos pinasok nila si Marites Ardieta bilang Wilma na effective din naman. May stepmother story na angle ka dito. Pero hindi siya Bella Flores na binubugbog sarado yung mga bata. Pero minsan, swabe, pagka inapi niya, yung talagang, yung lumalatay na hindi siya gumagamit ng kamay. Gano'n niya kung paano apihin si Flor de Luna at saka si Rene Boy. Yun. Kaya yun ang gusto ko. Kaya siya yung nasa number 10 ko. Okay. At number 9, First Yaya, First Lady. Kasi, ano yan ang sequel niya kasi naging First Lady kasi di ba parang Danani siya ng mga anak ni Gabby Concepcion. Okay. Sa totoo lang, may mga eksena ng kakornihan. Okay. Lalo na kapag nakikipag-bond si Sanya Lopez sa kanyang family. Okay. Pero, fan lang talaga. At saka, ako kasi para i-put Sanya Lopez in anything, enjoy panoorin. Kasi parang ang gaang-gaang lang niya, di ba? Tapos ang ganda pa ng mukha. Tapos, number 8 ko, The Gift. Okay. GMA to, parang makinatap ko, sabi ko, hindi ako masyado makakomment kasi hindi ko sila napanood. Alden Richard dito, nung una, kasi parang, grabe, patong-patong na paghihinag, peace at at pighati ang pinagdaanan niya. Kumbaga, ang nanay niya, tatay niya sa sobra kasi kailangan nila ng pang-hospital kay Alden Richards na baby pa noon. Okay. Ang tatay niya, si TJ Trinidad, na nang hold up ng bangko. Yung, alam mo yung rural bank, yung community bank, na tapos... talaga tatay niya si TJ Trinidad? Parang hindi pa... Baby pa kasi si Alden, yung character. Hindi yung Alden Richard na Okay. Ang hold up ka, tapos ito right before COVID yun yung may mask, na nakalabas yung mata. So, hold up yung kabilang bangko lang kung saan ka nakatira.
Tapos, ilan ba naman sa isang bayan ang merong hazel ice? Di ba? Pistadong ka agad. Tapos, nung pa nagbebenta ng pagkain yung misis mo, di kilala siya, di nakahuli. So, tapos, nawala siya sa Manila. Tapos, napulot nga ni Joe Berry, the little person, at saka ang nanay nun, si Elizabeth Oropesa. Okay. So, kaya ang tawag ko sa kanya yung araw dahil walang katapusang paghihirap, the grief. Okay. Yung from the gift. Pero, in time naman, umayos siya. Na-redeem niya yung sarili niya, tapos doon napatunayan, talagang si Alden has what it takes to become an effective actor. Tapos, number 7, ito, sigurado napanood mo ito, The Killer Bride. ABS-CBN yan. Sige, abangan yung retirement pay mo. Tignan ko. Pag hindi na-withhold dyan. Hindi, napakinig ko yung Killer Bride, pero hindi ko siya napanood. So, yung Killer Bride, si Maha Salvador. Ito yung, di ba, avenging. Yes. Yun, yes. okay. So, I would see episodes, but I was not following it. Ako, gustong-gusto ko doon. Ang paborito ko doon si Ariela Arida. Anti siya ni Maha Salvador. Okay. Anti siya ni Maha Salvador. So, ganda. Yung ang linis-linis niya. Typical ABS na sleek and glossy. Kahit na nagpapatayan na yung dugo, para pa rin tumutulong molasses ang dating. Okay. Number 6. Ito, naging controversial. My Husband's Lover. Yung kay Tamo Rodriguez at saka Dennis Trillo? Dennis Trillo. Okay. Ito, hindi pa uso yung mga BL series or Boys Love. Groundbreaking. Kasi hindi ko alam kung sa Thailand kung nagbo-Boys Love na sila. This was 2013 Pero dito sa Pilipinas, meron na. It was just unfortunate na hindi siya kinagat ng audience at saka ng advertisers. Maingay lang siya. Pero ang totoo, kaya hindi na inulit. Kasi nga, dahil nga, hindi magandang reception. So, I guess in 2013, hindi pa tanggap yun. Kahit sa pelikula naman I think there is a general squeamishness among audiences to watch. Same-sex relationship. Same-sex relationship. And not unless you do it super sanitized. So, medyo may... Parang natatanda ako nung ginawa yung In My Life. Kahit yun tinitimpla ng husto ni Olive yun kung how far she can push it. Kasi di ba ang mag-boyfriend doon si John Lloyd at saka si Luis Manzano. So, anong klaseng dynamic doon? So, even the extent of the kissing scene, those were the kinds of considerations that they had. Is it something that will be cringe-inducing to the audience or tatanggapin nila up to a certain point? Ang hindi ko ma-take doon, alam mo ko ano? Nabundol siya ng bus o ng taxi. Taxi pala. Nabundol siya ng taxi. Matapos magpagamot ng chemotherapy and all that, mabubundol lang pala ng taxi. In real life naman, those things happen. Not everything has to end in a dramatic manner. Parang you had a full life and all of the drama and whatever. Napunta na tayo doon. Tapos natakid ka na lang, tapos, tepok. Anyway. Ito na lang, nandun na rin lang naman tayo. Ang di ko gusto doon talaga, what left in Batis, pinakasal si John Lloyd kay Vilma Santos. Number 5, The Lost Recipe. Hindi ko pinapanood. Ito'y tungkol sa isang, parang kumbaga precursor siya ng Maria Clara at Ibarra. Okay. Kasi merong isang chef na hindi magtagumpay, pero para lang magkaroon siya ng dinudumog na restaurant, ay para mahanap ng isang adobo recipe. Pero nasa Spanish Times pa yun. Nasa hawak ni Manilyn Reyes. Okay. So, pagkatapos nun, so nagkaroon ng time travel. So, parang basically ganon. Maiksi lang siya, practically. Sabagay, lahat naman ng soap ngayon, maiksi na Pero it was parang napakasilik. Ang sarap panoorin. Tsaka syempre, parang laging ang sarap manood ng kahit drama pag may pagkain, di ba? Correct. Maraming pagkain dun sa... At tsaka, magaling talaga din sila Mikey Quintos at tsaka si Kelvin Miranda. Okay. Yeah. At number 4, eto, familiar ka dito, Dirty Linen. Wala na, hindi na kailangan explain. Kasi ito yung nagmarka sa mata-mata acting. Yun. Lahat parang wala kang itatapon
ultimo mga insekto doon. Magaling ang mga performance. Yung mga lumilipad-lipad na mga pulisap. Ewan ko, for some reason, parang lahat pinagsama-sama na lahat ng magagaling na performance. You really have to give it to the team of Dreamscape, sina Deo and Rinal. Kasi yung, at saka alam ko, lock-in taping yan eh. That was one of the last lock-in taping shows of ABS-CBN. Pero yung programang yan talaga, they deliberately focus, I think, on the script going. Kasi solid na yung script ng programa na yan eh. Pagkatapos, rather than get the most popular actor at the time, they got the best actors for the roles. So it was really so good seeing the likes of sina Janice de Belen. And tapos, ako, tuwan-tuwa ako kay Epi Quezon at saka kay Angel Aquino na mag-asawa. Lalo na yung pagbitaw nila ng Be. Yung alam mo, there is such a level of familiarity with them and comfort. Everything just felt natural. And this is a dumb admission from my end. Doon ko lang na-realize, si Janine Gutierrez, anak ni Monching. Monching? Gutierrez. Ramon Christopher. Okay, tinatest ko lang. Ay, oo naman. Parang nung iniisip, sabi ko, bakit familiar? Sabi ko, at saka ni Lotlo. Inamin mo talaga in public. Oo naman. Yung sa akin naman, it was really... Nung nakita ko lang siya. By that time, parang 30 years na sila mag-ama. Pero basta yung sa akin, nung napanood ko siya, parang sabi ko, familiar yung kilay sa akin. Tapos sabi ko, familiar yung pangalan. Sabi ko, kaya pala. Nanay niya si Lot and Friends. Yun. So, pero walang kinalaman yung Friends. Okay, si Lot. Okay. Tama. At number 3. Gusto mo kantahin ko yung team song? Sige. Huwag na. Sige. Mapi-Phil's Cup tayo. Ganun ba yun? Meron yun. May bukas pa. Na ang nag-compose ay si Charo Unite. Okay. Pero, alam mo bang, hindi naman sa ABS-CBN nag-umpisa yan. It started mga parang 10 years prior pa nung naging hit siya ng ABS-CBN. Channel 9 at Channel 13. Walang pumapansin sa kanya. Parang siya yung Marcelino Panibino. Yun naman ang pinanggalingan. Yun. Pero, meron talaga siyang may bukas pa nung araw. Tapos, nung pinick up ng Channel 2, alam mo ng Channel 2, pag may kinuha, nagiging ginto, di ba? So, hindi. Pero ang totoong kwento niyan, kasi nasa listahan ko rin yan eh. Pero ang totoong kwento niyan, that show was supposed to run for only 8 weeks. Yeah. It was a place sitter before. Nagulat sila nung nag-launch, pumasok sa top 3 tapos eventually nag-number 1. So kumbaga, how can you remove a show after 8 weeks kung number 1 siya na hindi ka sigurado dun sa papalit? So for a show that was intended for 8 weeks, it ran for many months. Diyan rin nag-umpisa yung parang pinaka-template na meron kang guest star of the week na ginagamit nila ng mga probinsyano and whatnot. Pagkatapos si Charo Unite kasi, she's a very known jingle maker. Tapos sinasabi nga niya kasi she's from Batangas also, from Lipa. So nung pinagkukwentuhan nga namin, nagulat rin siya yung royalties na nakuha niya dahil sa paggamit ng ABS nung kanta. Isipin mo for something that's been obscure na for something like 20 years, all of a sudden is the theme song of the number 1 show. At nabili niya buong Batangas. Hindi naman. Pero si Charo mayaman naman kahit ano. Okay. Sino yung Virgin Mary sa may bukas pa? Itago na lang natin siya sa initials na CSC. Charo Santos, oo. Hindi Unite. The other Charo. The other Charo. Isipin naman si Santino. Oo. Diba? Dito bata. Ngayon nag-BBL series na rin. Oo. Pero alam mo, dapat magkameron din tayo ng episode. Yung mga child stars na gumaling na maging dramatic actors nung tumanda sila. Marami rin yan. Hindi. Mas better suggestion. Child stars na lumaki. Mas konti yun. Mas konti. Okay. At number 2, FPJs, ang probinsyano. Siyempre, di ba? Dito ako magugulat. Kasi kahit sila Susan Roses, nagtataka, para bang gagawa sila ng isang episode tungkol sa ganitong... Kasi di ba lagi, they tackle yung mga issues sa pulisya, sa military, sa gobyerno. Tapos, biglang mangyayari sa totoong buhay, magiging part siya ng ng news and current affairs. Parang lagi na-tsempo talaga. Tapos yung sinasabi nila, kahit sabihin pa nilang naging running joke na yung hindi mo matay-matay si Carding. Di ba? Pero sa akin, parang
was para a show na 7 years in this era na tumagal ka. Kasi normally, hindi ka magugulat dun sa show na tatakbo ng ganun katagal, pero once a week. You're talking of a show na daily. Nag-grueling yung schedule, na iisipin mo the kinds of resources that they needed to do, tapos they had to keep topping it up each time. Bibilib ka rin talaga. Yun. And at number 1, Maria Clara at Ibarra. Binanood ko rin yan. I can relate to that also. Kasi ito, kumbaga, it drove young people to read history. Okay. Di ba? Nagkaroon ng craze na gano'n. Sana na-sustain, no? Pero, of course yun, in spite of the fact na talaga namang saksakan ng sama ang production design. And I'm saying saksakan ng sama. Yun, gusto ko pa rin yung series kasi maganda ang performances. Pero alam mo, I would argue with that. With what? No, yung comment mo dun sa production design, I think you also have to accept that there are limitations now for people who will do period pieces. No, ang nasa akin lang naman kasi research. Kasi, okay, nung araw, kapag ang mga babae, pag nagkaroon ka na yung saya mo, tinatak mo yan dito sa waist. Yan. Tapos, pag umakyat ka ng hagdan, kasi di ba ang mga araw, living room, dining room, nasa second floor. Pag akit naman ng hagdan, doon sa first, yung parang tinatawag na landing ngayon, ang tawag doon ay kaida. So, doon, ang kaida means to fall. Kaya nga tinawag na kaida because that cue yun ng mga babae. Hugutin mo na yung dulo ng iyong saya at ibabagsak mo. Kasi malinis na nun eh. Doon naman sa Maria Clara at Ibarra, naman, nagkakatakbo sa kalye, nililinis mo na buong kalye para hindi mo na kailangan ng ano ba nausong yung Metro Aid nung araw? Kung ba para siyang Metro Aid na lahat ng mga babae, lakaran, lahat ng anong araw, hindi pa uso semento, hindi pa uso asfalto. Okay. It was just plain common sense. Protektahan mo tama ang iyong damit. I understand that, but I think even the fact that they made the effort for it. But in spite of that, favorite ko pa rin ang Maria Clara at Ibarra because si Barbie Fortesa kahit sa mo isaksak-to magaling na bata. Yung pint size tapos doon nabuo yung kanila ni David Licauco. Na hindi yun intentional kasi supportive player lang dapat. Tapos nakabuo ng love team yung dalawa. Kaya tsaka sa akin the fact na mapangahas. Kasi big risk ka na gumawa ka ng ganyang period film. Period series na set during the Spanish times. Sa akin, saludo ako doon sa Maria Clara at Ibarra. So yun ang listahan ko. Yung aking top 10 naman, ang masasabi ko ay yung nagmarka o naging iconic. Ngayon, nagtapos tayo kanina sa Maria Clara at Ibarra sa top 10 list ni Butch Francisco. Magsisimula naman tayo sa Maria Clara at Ibarra sa top 10 lists ko. Nasa number 10 mo lang? Nasa number 10 ko siya. Ngayon, ang Maria Clara at Ibarra, I guess ang pinaka-difference, the fact that it was able to make people interested in history and cover that and make it more commercial, to me is a win already. I can understand the frustration doon halimbawa sa production design and whatnot. Pero based dun sa nakikita ko, talagang may mga limitations eh. And if ang pagbabasehan o ang titimbangin ko, ano ba mas gusto ko? Yung narrative o accuracy to details? Sometimes kasi pagsabayin mo. But to the extent na kung kaya ng production o hindi, I would much rather have a narrative that is more solid rather than have all of the details pero yung narrative hindi na pagtuunan ng pwede mo naman ipagsabay eh. O ang akin, may budget. Granted, pero hindi ko rin alam kung gaano kalaki ang resources na nakaalat for extended research and whatever. No, it's not even we're not even talking about resources here. We're talking of research. Okay. Pero yung sa akin na-appreciate ko yung ginawa ni Zig Dulay. Now, pati yung mga, there are certain things that they emphasize on, whether it's the language and whatever. So, to me, any lapses on the production design and whatever, to me, that's forgivable. Kasi you are targeting a younger audience to appreciate it.
Kaya yung sa akin, ang isang pinakamalungkot nga, hindi ko na nakikitang sumusulat ng mga scripts na katulad ng dati, sina Bibet Ortesa at sina Raquel Villavicencio. Kasi kahit sila umaamin sila na pag ganun ang istilong ginamit nila, ine-alienate mo na yung audience. So there has to be a compromise at a certain point. So to me, the colloquialisms that Maria Clara and Ibarra had, alam mo, para to attract the younger generation, remember, bumabalik si Maria Clara, si Clay doon sa kanyang family, sa present generation. O doon pa lang, di ba? I understand that. But to me, it's one of the things I don't like, but it's a compromise that I have seen as a necessity. Kasi kung hindi, kausapin mo yung mga bata eh. Pag halimbawa matalinhaga o masyadong poetic yung language, sabi nila, that sounds so old. So yung sa akin, primarily, I want to get their attention first. So, if part of the compromise is you tweak the language, then so be it. Well, mine is for accuracy. Ang susunod, hindi ko gusto. Hindi ko gusto ang yung number 9. Familia Zaragoza. Ngayon, to be, God. Ito babasahin ko, it was a show that I guess was intended to be... Ruined my Sundays. Ako yung editor niyan. Talaga, kaya naman pala. But you have a show that had Gloria Dumero, Janice de Bel. Babasahin ko kasi hindi ko Angelica Panganiban, Carlo Aquino, Celia Rodriguez, Gida Pareño, sina Oropesa, sina Jaja, sina Cherry Pie. It was a who's who of the biggest television stars and even film stars at that time. And ang template niya, it was a once a week show. It was a show intended to be our Dallas, Nuts Landing, and Dynasty. Admittedly, it didn't work. But to me, it was one of those shows that had it been done at a later time where an audience was more ready for it, I think it would have done so much better. Lagay mo lang kasi it was shot in your neighborhood. Ang number 8 ko, Dirty Linen. I think we discussed it extensively kanina. But to me, Dirty Linen redefined the kind of TV shows that we can make that can be geared towards a global audience. Number 7, also napag-usapan na rin namin, ang Probinsyano. Kasi literally ang Probinsyano, ang titingnan mo nga na stats, ilang show ang ginawa para katapat ng ang Probinsyano at ilang show ang namatay habang katapat ang Probinsyano. So I think if only for that, regardless kung anong opinion mo, kung halimbawa, ano ba yan, hindi mamatay Sicardo at hindi... kasi ang namamatay yung kalaban. Correct. Pero yung kalabang network. Oo, tama. Pero umugong rin yan nung early on in its run, nung nagbabae si Coco Martin. Nung naging si Paloma siya, ang ganda niyang Paloma. Ang ganda ng features. Actually si Coco maganda talagang features eh. So yon. Ang aking number 6, another GMA show, Amaya. Now, Amaya, parang yan eh, parang Maria Clara at Ibarra. Katakot-takot na pintas ang dyan. Kasi yung mga historians, mga professors, yung mga purists, sinasabi, hindi dapat ganyan. Ang ginawa, totoo lang, iba ang behavior and whatever. Pero ang feeling ko, at a certain point, dramatic license also comes into play eh. To me, Amaya was a well-crafted teleserye. It made people interested in that era of Philippine history to the extent that they could be accurate, they tried to be accurate, but to the extent that they were also inaccurate, it may have been for dramatic purpose. Kasi di ba, kahit naman anong adaptation yan, kahit manood ka ng The Crown, hindi mo naman alam yung lahat ng nangyayari doon eh. But there will be certain things that you will tweak for purposes of making it more engaging habang pinapanood ng mga tao. Ngayon, ang isa pang programa na napag-usapan kanina, may bukas pa. Ito nga yung programa na dapat 8 linggo lang pero inabot ng taon ang takbo niya. And virtually, I think ang nakakatuwa doon, it allowed for a rotation of all of the different stars to come out in the program doing different roles. So, from para siyang religious na ang Probinsyano. Oo, para siyang religious na ang Probinsyano. And alam mo, ang Pilipino talaga, pagbata ang bida, makikita mo meron talagang affinity ang Pilipino pag bata ang bida. So ito, si Santino ang bida. Pero when you look at even the likes of mga Flor de Luna or all of the other teleseries, bata eh. Iba talaga ang kurot ng bata sa viewers. Kaya matanda o bata. Depende sa bata. May batang gusto mong kutusan. Well, totoo rin yan. Ang number 4 ko, Pangako Sa'yo. Nagulat ako nawala ang... Okay. No! Ang Pangako Sa'yo, at to me, it started very, very well. Ang pinaka-problema ko, when shows are extended, dun minsan medyo may nagkakamero ng laylay. But you cannot dispute the success of Pangako Sa'yo. Sa akin, ganito lang yan eh.
yung Jericho-Christine tandem dahil sa Pangako Sa'yo, I think is going to be iconic kahit kailan mo pa siya tingnan. Pangako Sa'yo, parang ano yan, parang Manny Pacquiao fight yan eh. Pag nag-i-air ang Pangako Sa'yo, sa sobrang rami ng nanunood, ang anecdote nga tumitigil ang crime eh. Pagkatapos, kung yung iba sa inyo na sumunod ng Pangako Sa'yo noon, kung natatandaan nyo pa... Kumbaga tahimik ka na alas 7, pagdating ng alas 8, okay. Pwede ka na, kakain ka. Tumitigil ang buhay ng tao. Kumbaga, snatcha na ng bag. Kasi cellphone nun, mabibigat pa. Tama. Sige, saksakan na, lahat ng krimen na gagana. Pero ito ba, nandito ka pa ba noon? Nung time na na ang Pangako Sa'yo kasi, hindi yan ine-edit sa ABS eh. Ine-edit yan sa Roadrunner sa Makati. Makati pa siya dati. Yun yung medyo, nasa sobrang, sa pagbabantay nila sa episode at saka sa tindi ng shooting, yun yung nag-hand to mouth na. O minsan tinatawag na nga na mouth to mouth na nag-shooting ka na during the day para doon sa ipapalabas mo ng gabi. Itong particular na episode na to, ang dating ng mga segments, halimbawa 4 na segment sa ABS, piece by piece. So hindi siya nakabuong tape. Kasi paliwanag muna natin ang hand to mouth existence. Hindi yung parang yung buhay ko na isang kahig isang tuka. No? Sa television, parang sinushoot ng hapon for airing mamayang gabi. Yun. At saka hindi, pwedeng sinushoot ng umaga, i-edit ng hapon, i-score ng hapon, ipapalabas sa gabi. So kung iisipin mo, yung programang yun, on that particular day, umabot ng gano'n. At saka hindi pa pwedeng, let's say, ito, na-edit mo, tapos isang pindot mo, pwede ka pa wala yun. Itatakbo mo yung tape yun. So, sinakay sa MRT, may nakaabang na motorsiklo sa istasyon ng MRT, at dadalhin yung tape sa ABS-CBN. So, nung particular week na yun, I think between Body 2 and Body 3, sad-sad na yun. It took almost an hour for Body 3 to get to ABS-CBN. Doon lang na-experience na 50 minutes nagplaplag at naglalabas ng commercial. Na ang rating ng commercial ay kasing taas ng rating ng programa. Kasi inaantay ng mga tao. Bakit na late? Sa editing. Because hindi naman nila i-edit yun na para lang for the sake of It has to be good quality pa rin and scored properly. Hindi ka naman pwede mag-live scoring eh. So, yung... Ikaw ba editor? Hindi. Okay. Hindi. Pero nandun ako sa ABS, nakakita ko nagtatakbuhan yung mga tao, nagkakagulo, minumotor yung bawat tape na So, isipin mo, 4 na tape yun. So, kung gano'n na sinabi nila, syempre galit na galit ang management to. Sino bang masisisi nito? Pero nung tiningnan nila yung ratings at tiningnan nila yung resulta, parang kung ikaw yung advert, may alam ko minususpindi pa rin ata nun eh. Pero kung makikita mo yung pagpapalabas mo ng plugs at saka ng mga commercial, sobrang raming nakapanood kasi inaantay nila. Kasi if I remember correctly, it was one of those highlight scenes in Tapos sumisikat na rin doon sina Madam Claudia at saka si Amor Power. So it wasn't just the Jericho and Christine love story, but you also had the senior. So isipin mo, ganun katindi yun, na napatigil niya ang buong Metro Manila habang inaantay kung anong mangyayari doon sa next part ng Pangako Sa'yo. Ang susunod dyan, Mara Clara. Ang Mara Clara, black timer yan, nag-umpisa yan sa ABS hahapon. Ang magandang kwento sa Mara Clara, tuwing ipinatatawag ni Charo, sina Direk Emil at saka sina Judy Ann, nakaputi si Charo. So sila, tuwan-tuwa sila, pero tuwing kakausapin sila nakaputi, parang kumbaga on the brink of cancellation yung show. Bibigyan na lang ng chance and whatever. So hindi nila ikinatutuwa pag pinapatawag sila tapos nakaputi si Charo. So I think it happened like a couple of times, ine-extend and whatever. Sila sa Java ni Charo yun? Hindi, nakakataon lang. Okay. Pagkatapos one time, pinatawag sila ni Charo. Nakaitim si Charo. Nung pinatawag sila ni Charo, sabi nila, nung nakaputi, last chance may reprieve, itim, canceled na siguro. Ang difference, ABS was going to take over Mara Clara. Ililipat sa prime time, katapat ng Marimar. Because at that time, Marimar came out of the blue. Ang tanda ko, we were in the LA screenings at that time. Mr. Garcia was with me. Pagkatapos, they were getting phone calls saying na,
Channel 9 is rising up in the ratings and Marimar is starting to kill our prime time. So, nagkakagulo sa ABS-CBN nun. After that, kasi prior to that, walang tumitibag ng programa ng ABS eh. Doon din nag-umpisa yung tinatawag nila na horizontal programming. Kasi prior to that, ang programming mo... Once a week. Once a week yung mga programa, Monday, Tuesday, Wednesday, whatever. Nung nangyari ang Marimar, in-strip ni Channel 9, daily, tumatakbo. Ano ang pwedeng tumapat doon? Hindi pwedeng malakas ang programa mo na Lunes pero mahina ng Tuesday. Ang gusto mababalik ang viewers. So noon, nakaitim si Charo, ipinatawag yung grupo at sinabi na ililipat sila sa prime time. So kung ano man... Which means lumaki sweldo nila. Tsaka bukod doon, malaki yung naging komplikasyon doon because you have to remember, sa afternoon, mas mabagal ang pacing and whatever. So marami na silang na-shoot, for example, na ang desisyon, dahil ililipat kayo sa prime time, dapat bibilis rin ang pacing nyo. Dapat ang mga plot lines nyo mabilis rin maaayos. So ang dami ring itinapon ng material nun. Pagkatapos, nanibago sila na, grabe, araw-araw ka na nagtitaping, ganito katindi. Yun yung kwento ng Mara Clara. And to me, it is iconic. I mean that we have been the target market for that one. But for a show that was in the afternoon that almost canceled several times, siya yung sumalba ng prime time ng ABS-CBN at that time. Ang naalala ko lang, nung araw, si Judy Ann Santos, hindi mo pwedeng pabayaan yan, tumawid ng kadya mag-isa dahil hindi, wag niyo, baka masagasaan ang isang taong nag-aakyat ng pera sa network. Parang di ba, naalala mo, protektado si Judy Ann. Kasi parang wag mo siya magagalaw-galaw. Ang number 2 po, Flor de Luna. I think it was also an era of soaps where yung dating hilig ng Pilipino sa radyo na soap, nalipat sa TV. At ayun nga, doon mo nakita si Flor, sina Rene Boy, sina Joe, si Colonel Alicante, Senyora Aguida, at yung mga ibang characters. Parang kumbaga, yung behavior na paghapon na habang nahuhugas ka ng pinggan o nagpapatulong ng bata, nakikinig ka ng mga teleserye, o mga serye sa radyo, biglang tinransplant mo. So you also made television more potent. Ang Flor de Luna, I always consider that as one of the best drama horror shows. Okay. Horror because yung mga namatay na nagre-record, bumabalik. Pagka alam mo, yung si Wilma, yung stepsister ni Flor de Luna, pagka bad siya, pinapatay ang karakter niya. Pagka pag bumait na ulit siya, bumabalik na bubuhay. Or bumabalik bilang multo. Ganyan talaga ang soap. Okay. Pero ngayon, kung may Flor ka at saka may Rene Boy, sino naman makakalimot kay Piping sa Gulong ng Palad? Siya yan ang si Romnick Sarmenta. Ako kasi for however you may feel about it. Si Romnick Sarmenta is one of the best actors na especially now. I'm so glad that actually I'm seeing him in so many different roles now. Sabi ko, ang galing talaga ni Romnick. Pero ang isa sa kinatutuwa ko, ang Gulong ng Palad, napakasimple na storya. Life is a circle, life is a wheel, you're up, you're down. Pero yung mga characters niya, nandun sina Ronald Corvo, at saka sina Marian de la Riva, pagkatapos nandoon sina Caridad Sanchez. Bago pa naging Flor de Luna, naging meron ka na ng Gulong ng Palad. Tapos yung Gulong ng Palad, nag-umpisa yan as a radio serial. Di ba meron isang, remember si the Infante guy? Bata pa ako, hindi ko na natatandaan yung ibang detalye. Matandain ako. Ayun. So, ang sabi ni Eddie Infante, who was speaking Spanish, that time sabi niya kay Caridad Sanchez, ang pangalan niya Edad. Sabi niya, birthday ni Caridad Sanchez, sabi niya, felicidades. Sabi ka na, parang happy birthday. Tapos sabi ni Mitring David, hindi ho felicidades sa pangalan niya, ang pangalan niya Edad. That was supposed to be funny. You are looking at it at the lens of a more recent time. Ako, all I'm saying is... Even that, I didn't find it funny at that time. Okay. That's you. That's you. You know, this is the thing with this list. We will not necessarily agree because to me, the thing with the list is it's always very, very personal. Because you cannot make the list na parang you're dictating on people na, ito yung listahan namin. Pag hindi nyo nagustuhan, mali kayo. All of these things are subjective eh. Kumbaga, sinasabi mong ini-impose ko ang gusto ko sa mga nanonood sa atin ngayon. Sa akin mo ini-impose. Sa'yo lang, actually. Pero meron kayong meron kayong sarili kayong choice. I will respect your choices, except for this one. No, but you know, I think one of the things I enjoy is also having a very different list from Butch. Kasi, what that does also is, it gives you a very good cross-section
of the kinds of programs that you may have also watched. Tapos pwedeng sumasang-ayon kayo sa akin, pwedeng sumasang-ayon kayo kay Butch. Pero ang net take out rin na gusto namin, sana habang pinapanood nyo, nag-e-enjoy kayo, may naaalala kayo dun sa sinasabi namin, at yung halimbawa trivia na nabibigay ni Butch at nabibigay ko, yung mga kaalaman na si Butch na lang talaga ang nakakaalam, sana ay makapagpayaman rin sa inyong kaalaman para mas excited kayo dito sa mga programang to. O di ba ang ganda ng ano ko doon, ha? Salamat naman. Okay, with that, I hope nagustuhan niyo yung list namin. Again, you may or may not agree with his list, but you but I'm sure you agree with my list. Okay. At yung salamat ho sa inyong pagtangkil. Hindi ko ako nagpapaalam permanently, ha. Sana sa pagbabalik ng Best 10 Bets, bati na kami ni Leo. Okay, again, our best wishes to all of you. All the best. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.